Kasmorg! Sobrang liwanag dito. Bali, magluluto tayo ng Kasmorg, pinainang po ito. Magluluto na naman tayo, syempre. Gagawa tayo ng another version ko ng chicken escalope. Kung ano yun? So, eto na. Nandito na lang po tayo sa kusina ng aking amo. Magluluto na naman tayo habang pagkatapos kong bumaba galing sa duty ko sa dahil nandun ako natulog sa taas. Doon sa malapit sa amo, nag-a-assist po tayo. So, eto po, gagawa tayo ng chicken escalope. Sa English, yung another version is breaded chicken. Pero dito po, ang tawag po nila is chicken escalope. E-S-C-A-L-O-P-E. Yung lalagyan po natin siya ng ito, onion powder, black pepper powder, isang itlog, tapos, ito po naglalagay po ako ng mustard, pampalasa, at ang ating asin. So, ito. Nagawa po ako ng breadings. Ito pong all-purpose flour. At saka, wala po kasi akong white breadcrumbs. So, ito, homemade ko po ito using brown bread. So, ang gagawin ko para hindi maitim yung ating escalope, gagawa tayo ng mixture. Konti-konti lang ito, haluan natin ito. Sa loob po ng aking chicken shawarma, sabi nga, chicken shawarma po ang ating gagawin na. Ito po, meron na po akong leftover galing sa Albec. French fries. Sasama ko po ito. Pwede niyo po lagyan din ng kiar or cucumber slices. Nasa sa inyo po yun. Pero kasi nagtutubig po yun kapag hindi isi-serve agad. Hindi katulad dito kung nilagyan lang ng sauce. Ang sauce po na ilalagay natin is Alba egg garlic sauce. Hindi po ito sponsored ha. Kumbaga, dahil may sobra pong Alba egg kahapon, kaya naisipan ko pong gumawa sa amo ko ng chicken shawarma, yung aking version, using mga leftover items. Tapos, may papakita rin po ako sa dulo na yung karaniwan ko pong ginagawang chicken shawarma, kapag from the scratch po. Kasama din po yung paggawa ng aking homemade na garlic sauce. So, sana po ay tapusin nyo itong aking vlog hanggang sa dulo para magkaroon po kayo ng idea kung paano ko po ginagawa. At saka, ano po yung ibang mga nilalagay. Sa dulo rin ilalagay ko yung mga ibang ingredients, yung mga legit na chicken shawarma. Kasi ang gagawin ko ay hindi naman po yun talagang, kasi yun po yung palagi kinakain ng amo ko. Ayaw niya ng mga iba't ibang mga dahon-dahon na nilalagay. So, may aftertaste po yun. Pero kung doon na, di ba yung sa store-bought, ay may kung ano-ano pong nilalagay. Mamimili na lang po kayo kung gusto nyo lagyan nun o hindi. So, since homemade po ito, babasi ko po kung anong gusto ng aking amo at yung possible niyang kainin. So, ito na po, mag-uumpisa na tayo. Etong akin pong chicken ito po, chicken breast. So, malinis na po ito. Slice lang po natin. Yan, ganyan. Parang butterfly ang pag-slice niya. Kailangan po, yan. Medyo, yan, manipis po pag-slice. Back lang ating knife. Yan. Malinis na po yan, ha. Yan, balik natin dito. Ganun din po sa kabila. Ilagay lang natin dyan para pakita ko sa inyo kung paano siya lalagyan ng seasoning. Ayan, tingin saan. Depende po sa klase ng inyong chicken breast. Pag malaki, mas maraming hihiwain. Ito lang kasi maliit ito. So, ayan. Siguro mga 3 servings ito. Ang gagamitin ko po pala ay tortilla bread. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yun. Pero pwede po ang Arabic bread. Yun po ang legit, yung Arabic bread. Pero ang amo ko, ang gusto ay tortilla bread. Yung white. Yan. Tagtag din po, back of the knife, para mas malambot po yung ating chicken. Yan po, para makita tayo sa camera, diba? Ayan, okay na yan. Malinis na po yan. So, buksan na natin yung ating mga pampalasa. Ayan.
onion powder. Tapos, paminta konti lang kasi ayaw ng aking amo ng ganito kasi naaanghay siya. And then, ating salt. Ayan. Tapos, ito mamaya na kasi ilalagay pa natin kasi dried ingredients muna yung ating unahin. Tapos, back of the chicken din. Ayan din. Same procedure. Ayan. Onion powder. Kunti nito. Kunti lang kasi baka umanghang. Ayaw niya. Mapuputbol yung ating niluto. Ibis na kainin ayawan yan. Asin din po. So, ayan na. Okay na po. Ayan. Ganyan nyo para ayan, lamas-lamas nyo ng konti. Pero actually, lalamasin din natin mamaya. So, meron po akong clear bowl dito para madali nyo pong makita yung pagluluto. So, lagay ko na po dito. Ayan. Kaya sayo lang tayo para magandang ating mood. Tapos, ayan, buksan na natin yung ating mustard. Regular mustard lang po. Ayan. Meron siyang excess water. So, tanggalin muna natin. Ibaba natin na pa ganyan. Upside down. Ayan. Tapos, ayan. Kunti lang kasi baka pumait. Ayan po. Mix na rin po natin yan. Ayan. Ayan po. Dito naman sa kabila. Ayan. Ito sa isang bowl. Gawin naman natin ay magbabati tayo ng ating itlog. Ayan. Kunti-kunti lang yan. Tanggal niya. Ayan. Madali lang yan. Ating lapsan na. Ayan. Kuha po tayo ng harina. Tantahan lang po kasi konti lang naman yan. Ayan. Siguro mga 3/4 cup o 1 cup yan. So, para hindi po masira yung harina, nilalagay ko po sa freezer. It lasts po yan ng mga ilang buwan para hindi po bukbukin. Kahit po yung mga breadcrumbs, ilagay nyo po sa freezer. Ito po konti lang. Mga 1 tablespoon lang siguro, 1.5 yan. Kasi maginitim yung ating harina pagka dahil brown breadcrumbs ito, dark brown. No? Same procedure po, lalagyan natin ng pampalasa. Lagyan po natin ng asin. Ang ating onion powder. Yan. Para mas malasa. Tapos konting paminta. Yan. Konti lang po kasi baka umanang. Okay, tapos ganyan na. Diba? Ayan na po ang ating mixture. Ito yung manok, ito yung itlog, at ito yung ating harina. So, isa-isa lang. Pwede kayong mag-gloves, pwede kayong gumamit ng inyong kamay. Ayan. Gawin ko na lang ganito. Gagamit ako ng tinidor. Ayan. Coat natin. Tapos, ayan. Yung iba, ang paggawa ng scallop, 3. Itlog, harina, breadcrumbs. Since kukunti lang yung aking breadcrumbs at ayaw ko namang umitim yung aking scallop. So, dalawang lubluban na lang. Tapos, imimix ko na lang yung dalawa. Pero normally po, ganun po talaga ang paggamit. 3 po siya. Since, hanap na lang tayo ng paraan, be resourceful, ganun ang gagawin natin. Kung limited lang ating stocks. Ayan. Etong isang kamay natin sa dried, ito naman dito sa panglublog. Ganun lang siya kakonti. Ayan. Ayan, ilublog natin sa itlog. Tapos lalagay na naman natin dito. Ayan. Coat-coat lang po natin, no? Ganyan kadali. Ito po yung ginagamit ko po pala. Ayan, talipog po pala. Ayan, tortilla bread. Pero pwede pong Arabic bread lang.
Kasi yun po yung legit. So yung amo ko po kasi ito yung gusto kasi mas manipis yung tinapay. White tortilla bread po ang gagamitin natin. Tapos, using leftover albake garlic sauce. Pero dun sa, panoorin nyo po ito hanggang dulo kasi meron po akong isang version pa ng shawarma, chicken shawarma. Pero pwede pong lagyan nyo ng beef shawarma din. Ganun din po yung procedure. And then, ito po, ang ginamit ko is, yun nga, sauce lang, na leftover sauce, garlic sauce. Pero dun sa panibagong vlog po, nakarugtong nito ay gumawa po ako ng sarili kong version ng garlic sauce. Which is approved rin naman po sa aming lasa. So, ito na po, mag-uumpisa na tayo magluto. Mainit na yung ating apoy, mga kasporgs. Hinaan na natin yung ating apoy. Yan. Tapos, unti-uni natin ilagay dyan. Yan, dahan-dahan lang. Kasi ako sanay na akong kamay kong ginagamit ko. Pero dun sa hindi marunong, ingat-ingat po sa paggamit. Pagpiprito po ng mga ganito. Kasi pwede po yung tumalsik. Yan po, shake ko po yung excess na flour. Nakita nyo po yung mga sobra. Yan. So, hihintay na lang po natin yung maluto, mag-brown, tapos both sides. Hintayin na lang po natin. Ganyan lang po yung kadali para kayo nagpiprito lang. O diba? Sa ating plato, yan, naglagay po ako ng paper towel para sa excess oil. So, hintayin na lang po natin itong maluto. At pwede natin i-cut at ilagay sa loob ng ating tray. Luto na yung ating chicken escalope or breaded chicken. Okay lang po yan kasi ilalagay naman natin sa loob ng ating chicken shawarma. Kasi medyo, di ba, may mga, yan, no, may mga itim-itim. Kasi ang ginamit ko, konting mantika lang. Pero kung i-deep fry nyo, mawawala yan, gaganda yung mga kulay-kulay niyan. So, pwede na natin palamig lang ng konti, tapos ipapasok na natin sa loob ng ating tinapay, tortilla bread. Okay, punta na tayo dito. Ayan, i-ready ko na itong ating gagamitin ito, yung tortilla bread, yung ating french fries, at yung ating garlic sauce, leftover garlic sauce ng Albek. Not sponsored. Tayo nang gumawa ng shawarma, ilapad lang natin yung ating tortilla bread, lalagyan lang po ng garlic sauce. Ayan, spread lang po natin ng maayos. Pagkatapos po ay ayan, dinadagdagan ko pa para mas masarap. O di ba? Next ay ilagay na natin yung ating hiniwang chicken scallop. Ayan. At saka yung ating patatas, yung french fries na leftover. At yung pinakauli ay lalagyan ulit natin ng garlic sauce sa ibabaw para mas malasa po ito. Ayan, dagdagan pa ng konting french fries. Ayan, kung meron pang dagdag na chicken fillet or chicken scallop, at pagkatapos na yan ay atin nang babalutin. Irorolyo na po natin yan na parang lag, yung parang kahoy. Ayan, pipiin lang tapos iset aside. Gawin din po ito sa mga natitira pang mga tortilla bread. At pagkatapos ay babalutin natin ng sandwich paper na pang shawarma. Kung wala naman ay aluminum foil. Ito na natin gagawin, syempre magigis tayo ng sibuyas, ng bawang at lagyan natin ng Maggi cubes hanggang maging light or golden brown ang kulay nito. Ayan, nagigisa na po tayo. Susunod naman natin gagawin ay mamarinate natin ang ating chicken strips. Ayan, kikita po ninyo. Nahugasan ko na po yan. Lalagyan natin po ng asin, ng olive oil, ng ating paminta, at ng ating onion or garlic powder. Ayan, ibubudbud lang po at konti lang na Maggi. Ayan, Maggi cube. Pwede rin pong lagyan ng buharat, yung po yung cumin powder or coriander powder.
Kapag golden brown ng ating ginisa, isunod namang ilagay ang ating marinated chicken strips. Ayan. Tapos, igisa rin siyang pareho. Isunod naman nating lagay ang ating mga seasonings gaya ng garlic or onion powder. Ayan, binubudbud na po natin. Isunod naman ang paminta. At next ay budbura naman ng asin. Pagkatapos ay pwedeng lagyan ng cumin or coriander powder na siyang dahilan kung bakit shawarma ang ating lulutuin kasi Arabic way of cooking ang ating gagawin. Pagkatapos ay haluin lamang po ito at atin pong takpan hanggang sa maluto ang ating chicken strips. Ang hinihintay nating maluto, gagawa tayo ng ating homemade garlic sauce. Ayan, gagamit tayo ng blender o yung ating food processor. Lalagay natin yung buong bawang na binalatan, mga 2 to 3 cloves. Ayan po. Ipo-process lang po natin hanggang kuminuyam po na maigi. Ayan, kailangan pinong-pino po yan. Ayan, set aside lang po natin ang ating bawang. Sa kabilang banda, nakita nyo, luto na ang ating chicken strips. And then, sa next side, punta po tayo sa ating oven. Meron po tayong ginawang mojo potato. Yun po ay patatas na iniwa-hiwa at nilagyan ng seasoning at nilagay sa oven. Ayan, tinakpan na po natin. Punta naman tayo sa ating tortilla wraps or pwede pong gagamit tayo ng Arabic breads. Ayan. Ayun po sa dalawang ating gagamitin. Kung Arabic bread po, hatiin lang po lamang sa gitna para maging dalawa po dahil makapal po ito. Habang pinapalamig natin ang ating chicken ginisa, ilalagay na natin yung ating grind bawang. Diba kanina inuna ko, tapos susunod natin yung ating mayonnaise, lagay lang, tapos tubig, 1 tablespoon lang, tapos dagdag na lang ulit mamaya, siguro dagdagan ulit pala natin mga 2 tablespoon yan, tapos konting paminta, sa ayaw rin ng amo ko kaysa bibili pa kayo ng mga garlic sauce, diba? So tayo, meron na kasi dyan, so i-ready na natin yan, gilid na natin, tapos konting yan, asin. Tapos meron pa pala ako nakalimutan, asukal. Na lang po ito, pwedeng regular sugar. Stevia na yung ginagamit ko, yan. Tapos, konti-konti lang, dash lang. Para lang pumamis ng konti ang ating garlic sauce. Yan, konti lang. Kasi, isa kanya pwede yung asukal na regular. Lemon, piga lang natin. Ganyan lang. Tapos, i-blender na natin. Sa nyo? Yan. Sticky siya, pero hindi ganun ka sticky yan. Tapos kung gusto nyo medyo malabma yung consistency, dagdagan nyo lang ng tubig. Yan. Konting-konti lang. Tapos tikman nyo rin yung lasa. Kung magkakaroon ng pagbabago, adjust nyo na lang ng konting sukal kasi okay na to. Tapos yan. Saka konting kasi medyo sticky pa siya. Lagay natin mga 1 tablespoon pa ulit. Kasi hindi accurate yung ganitong kutsara. So, buhos na natin ito. Mga 3 tablespoon ang lagay ko. So, 2 tablespoon na mayo. 2 to 3 tablespoon. Para rin, 1:1 ng tubig. Kasi gusto ko, hindi masyadong. Tapos balik natin ulit. Consistency ng inyong gagawin sauce depende sa inyo, pero ako kasi gusto ko yung medyo alam mo ng konti yan. Yan. Ayan nyo. Ayan. Tapos lagyan na natin dito. Transfer na natin lahat. Pwede nyo i-adjust yung mayo saka salt and i-start na tayo magbalot ng ating shawarma. So, mga ilangan tayo ng wala muna nitong tortilla wraps. Gagawa lang ako ng dalawang tortilla wraps at dalawang Arabic bread. So, una muna natin ang tortilla wraps.
Bubuksan na natin. Kasi ito resealable to. So, gagamit lang tayo ng dalawa. Kasi mahirap natin to. So, limit lang ang paggamit ko nito compared sa Arabic bread. Ilalagay natin dito itong may marami ng brown. So, yun ang pinakaibabaw natin. Sa ilalim yung hindi pa para kasi maluto mamaya. Na garlic sauce. Yan, spread lang. Mag-iwan lang ng sa mga sides. Hindi lalagyan yung sides kasi iro-roll yun natin yan mamaya. Tapos itong ating binawang chicken. Sauteed chicken. Kung ganito lang kasi ang gusto ko. Sauteed chicken na sa onion and garlic yan. Parang sakto lang to sa apat. Sakto lang sa apat na tao. Apat na kainan. So, mag-iiwan lang ako ng ilang piraso. I-balance ko yung paggawa. Tapos, itong hiniwa nating cucumber o pino, tinanggal natin yung balat, saka yung pinaka mga buto-buto. Inalis lang natin. Yan. Iayos lang natin pa diagonal. Pahaba yung pagkakalagay. Depende sa inyo. Meron ding naglalagay nito ng bagdunes o yung parsley, saka coriander leaves, or yung kulantro, dahon ng kulantro, kasi dito tapos o kaya tomato. Tapos nilalagyan din na ng spicy mayo, depende sa inyo. Tapos sili. Yun yung ibang mga gumagawa nito. Pero ako, ito lang yung gusto ko para maka-adapt yung maraming Pinoy kung paano ang paggawa ng regular na shawarma, chicken shawarma. Tapos ito, babaguhin natin. Gumawa ko ng mojo potato. Ito yung potato wedges lang na in-oven ko. Pwede rin yung regular french fries. Yan. Store-bought na to kasi ito yung available sa akin. So, ilalagay na rin natin dyan. Mga apat na maliliit na slice or tatlo bawat isang shawarma. Yan. Pwede rin beef ang gusto nyo kasi ito yung available sa akin ngayon. Tapos, lalagyan pa rin natin ng toppings na yan. Budburan natin ng konting garlic sauce. Yan. Tapos, roll yun na natin. Start na natin ang pag-roll yun. Ganito lang kadali yan. Pwede na itong, alam mo, pwede itong ibenta sa Pilipinas ng ganito kasi hindi masyadong Arabic ang pagkakalasa. Yan. Medyo lumbas na. Tapos, gagamit tayo dito para maiba na malaman yung pagkakaiba. So, gamit tayo ng wax paper. O pwede rin yung ordinary parchment paper. Ayan ang pagbalot. Pagdayato na. Ayan. Pag ganyan. Para ka nagbabalot ng egg roll. Tapos, nasa side. Ayan. Tapos, secured mo lang. Para malaman lang yung pagkakaiba. Alin yung wax paper. Tapos, kung gusto mo ng ano, pwede mong lutuin na to bago ilagay dito. Ako kasi binalot ko na. Ayan. Tapos, ito rin, ganun din. Dito natin kasi ito yung may sauce. Yung amo ko mas gusto yung tortilla wraps. Mas masarap naman kasi. Kaso diba hindi naman siya traditional na parang Arabic ang style. Para siyang Mexican Arabic ang style yan. Tapos balot lang. Saka nga pala, kung gusto nyo maging Pinoy style, huwag nyo nang lagyan ng cumin powder or kusbara powder. Or kamon, yung tinatawag nila. Kamon, which is cumin powder. And kusbara powder, yun yung coriander powder. Yan, okay na to. Pwede nang i-preheat yan or pwede nang kainin ng gato. Ang gawin nyo para hindi na kayo mag-iinit ng nasa loob, ipainit nyo lang ng bahagya yung inyong tortilla wraps bago nyo babalutin. Pero make sure na hindi tumigas kasi hindi nyo mairoroll ito ng buo. Yun lang ang aking tips. Or pinakamaigi, pagkatapos yung balutin, bago nyo ilagay dito sa, ayan, dito sa inyong pambalot, ipainit nyo na ng bahagya. Yan. Pwede na itong kainin. Yan, painitin lang ng konti.
Pag ginagawa ko, konting microwave lang. O kaya, tatanggalin ko sa balat, ilalagay ko dun sa grill na konti. Tapos, ganun din naman ang gagawin natin dito sa ating Arabic bread. Medyo mataba tong kasing taba ko. Yung binigay sa akin na Arabic bread. Since, gagawin ko dito, split into two to. Kasi, sobrang laki na ang tinapay. Sino nakakamiss sa Arabic bread dyan? Split into two. Yan, di ba? Ito yung traditional na Arabic bread. Yan, di ba? Sa traditional na oven niya niluluto. Tinanggal ko na yung edges. Tapos, split into two as is. Yan. Kita niyo yung pinagkaiba, di ba? Tapos, itabi lang natin yung isa. Ganun din ulit. Same process. Yan. Tapos para maiba, gumamit ako ng aluminum foil. Diagonal din yung pagbalot para sa magpabalot ng lumpia wrapper. Yan, ganyan. Diba? Tapos, fold on the sides. Yan. Balutin ulit. Yan, ganyan na. Diba? Para kang, diba, nagbabalot ng, ayan lang. Tapos, ganun din sa kabila. Secured mo lang maigi yan. Then, diagonal. Yan, make sure na mabalot yung kabilang side. Fold din ang magkabilang side. Ayan. Tapos, secured na natin. Ayan. Tapos, pagkain ito, yung isa, tika, gagawa ko ng paraan kung paano yung kakainin. Ganyan. Kasi malaki siya. Iinitin lang to kung gusto niyo painitin doon. Kung ginagawa ko sa microwave na lang para mas madali. Diagonal. Na tayong shawarma. Easy shawarma lang. Na pwedeng pang negosyo. Diba? Pwede rin pang snack, lunch, dinner, diba? Yun lang. Maraming salamat. Nga po pala, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at share, mag-hit ng bell notification. Maraming salamat po. Yun. For every tiny blessing, dapat may accounting. Huwag niyong kalimutan yun. Siyempre, nagpasalamat tayo kahit anumang blessing na dumadating sa ating buhay.